Annyeong guys! Welcome na naman sa isa nating cooking recipe. And for today's video, ito nga gumagawa ako ng pansit bihon. Birthday kasi ng anak kong Koreana ngayon. At nag-request siya nitong favorite niya. Kaya panoorin nyo kung paano yung style ko gumawa ng pansit bihon. Naglagay lang ako ng mantika dyan, tapos sinunod ko na kaagad yung bawang. Importanteng huwag masunog yung bawang natin. And then ilagay ko na dyan yung ating mixed vegetable, yung ating bell peppers, maraming celery, carrot at saka sibuyas. Inuuna ko talagang igisa muna yung mga gulay natin, tapos naglagay na rin ako dito ng tenga ng daga. Kaya ko siya inuunang igisa para maging malasa na kaagad yung ating mga vegetable at saka hindi siya malabsak o hindi siya malata kapag ita-toppings na natin siya mamaya. At syempre timplahan na agad natin to ng toyo. Hindi masarap yung ating pansit pag walang toyo. And then maglalagay ako dito ng oyster sauce dito lang sa vegetable na to, sa ating toppings. And then paminta. And then maglalagay na rin ako ng kalamansi, konti lang. So para maging malasa at maging lasang stir fried na yung ating vegetables. Maglalagay na rin ako dito ng maraming celery, as in super maraming celery, yung dahon niya. Kaya marami yan kasi hindi masyadong mabango yung celery, hindi kagaya ng kinchay sa Pilipinas. Di ba yung kinchay, super bango nun. Celery din yung amoy nun, kaya dadamihan natin ng celery. Masarap ang pansit kapag maraming celery mga guys, so kaya ganyan ako magluto ng pansit. And then maglalagay na rin ako ng konting chicken powder dito. So yung apoy ko dito is nakatodo kaya mabilis siyang maluto. Dapat talaga pag ganitong maramihan niluluto natin, dapat malakas talaga yung apoy natin. Tikman lang natin yan and then okay na. Isasalin ko muna siya sa isang lalagayan, tapos magigisa na ako dito. Ang gagamitin kong protein ngayon is itong samgyeopsal. Siyempre nasa Korea tayo, maraming samgyeopsal. Lutuin lang natin yan hanggang sa mag brown siya, para makuha natin yung lasa ng baboy kapag nagbo-brown na siya. Tapos ito, bawang, celery at saka onion ulit. Igisa lang natin to. Dapat gisang-gisa natin tong mga aromatics na to para mas malasa yung ating stock na gagawin. Timplahan na agad natin ng toyo yan. Matoyo talaga akong gumawa ng pansit kasi hindi masarap yung pansit kapag walang toyo guys. So lagyan na natin ng mainit na tubig para mabilis na. Yan, ganito ako magpansit, hindi ko na binababad yung bihon. Dito ko na siya niluluto sa sabaw natin. And then maglalagay ako ng 2 pork cubes. Yan, para mas malasa talaga yung sabaw natin o yung stock. And then paminta. And then lalagay na natin yung ating bihon. Hindi ko alam kung ilang kilo to siguro mga 1 kilo to. Ewan kung ilang kilo yung bawat sheet nito. Pero naglagay ako dito ng mga 3 sheet. So kailangan yung sabaw natin, matansya natin kung ganong karami yung bihon na lulutuin natin. Pero wala namang problema kung makulang yung tubig. Pwede na naman natin siyang dagdagan ng mainit na tubig. Tapos timplahin lang natin ng timplahin. So mayroong bihon na malakas sumigop ng tubig, meron din namang sakto lang. Kaya ito hahabulin ko siya ng mainit na tubig. Tapos tikman natin. Importante lang is medyo maalat-alat yung sabaw natin kasi nga hihigupin pa siya ng pansit bihon. And then pag malapit ng maluto, ilagay na natin yung mga vegetable pa natin. Bali sa huli ko na nilalagay yung repolyo at saka celery pa ulit na dahon. Haluin ko lang yan and then isusunod ko na yung ginisa nating mga vegetable kanina. Kaya ito, malasa na rin tong vegetable natin. So sigurado kong masarap tong pansit natin. So patapos na to mga guys, imimix lang natin para mag-well combine yung flavor dun sa pansit. At syempre masarap yung pansit kapag may kalamansi. So lalagyan ko na siya dito ng kalamansi. At pwede rin tayo maglagay mamaya kapag kakainin na natin. Importante kasi yung medyo masim-asim din talaga. At saka yung maraming paminta. So maganda talaga nito, medyo dark siya. Dito kasi sa Korea yung toyo dito medyo hindi dark yung kulay, pero maalat-alat. So kaya dadagdagan ko pa siya ng toyo pa. And then ayan, perfect na yan yung kulay niya. So dapat ganyan yung kulay ng pansit, hindi maputla yung pansit. Ayan guys, so nangangamoy sarap na. Uubusin na naman to ni Koreana. Please subscribe and follow for more cooking videos. Annyeong!